Namutla ang hepe ng pulisya at inulit ang tanong, ang ibig mo bang sabihin ay may isa pang biktima? Yumuko ang matabang lalaki at sinabi sa nanginginig na boses, sa mga oras na yon, ayon sa tawag sa telepono, nakatanggap sila ng dalawang malubhang na sugatan, dalawang estudyante, isang lalaki at isang babae. Sa una, dalawang ambulansya ang dapat na ipapadala, ngunit pagkatapos ay sinabi na isa lang daw ang ipinadala. Dahan-dahan niyang tanong, kung gayon bakit ang information ni Taxe Yaong lamang ang inilabas. Nang marinig niya ang pangalang iyon, nanginginig siya ng umamin dahil natanggap namin ang pera. Nahihilo siyang umatras para hayaan ang testigo na magpatuloy, gamit ang ibinayad na pera, hindi namin ibubunyag sa iba na may mga biktima pa rin bukod sa kay Seyaong, kahit ang mga magulang ni Taxe Yaong ay hindi alam na may iba pang biktima bukod sa anak nila. Hinampas ng hepe ang mesa at pinagalitan siya, kahit na may mga guro at iba pang estudyante sa paaralan. Alam ko mahirap paniwalaan pero yun ang katotohanan, nagawa nilang patahimikin ang maraming tao. Kumunot ang noo niya at nagtanong, paano naman ang pamilya ni Baek Shayon? Kagaya ng inaasahan nakatanggap din sila ng kabayaran. Narinig ito ng mahinahon, ngunit ang pulis ay hindi na makayanan ang kanyang narinig. What the fuck? Anong kabayaran ang ibig mong sabihin? Nasa isip ng pulis kung ito'y isang bagay na maaaring malutas sa pamamagitan ng kabayaran. Sa palagay mo ba ay sinunog ng kanyang mga magulang ang kanilang sarili para sa hustisya para sa kanilang anak? Nagpatuloy sa pagsasalita ang matabang lalaki. Ang mga sangkot sa insidente noong panahong iyon, ang ospital at lahat ng mga taong nakasaksi kay Baek Shayon na binubuli ay pinatahimik lahat ng pera. Tumayo ang pulis at sabik na nagtanong, so dahil ang mga magulang ni Taxe Yaong ay tumanggi na tumanggap ng kabayaran kaya ito nangyari, hindi lahat, sagot ng matabang lalaki. Tulad ng para kay Taxe Yaong, inakala ng mga magulang na madali nilang mahawakan iyon ng mag-isa. Ang sagot na iyon ay nagsiwalat ng isang nakakatakot na katotohanan na nagpahirap sa opisyal ng pulisya na maniwala. Hindi alintana kung siya ay nasa mataas na posisyon sa politika o sa media. Nagpaplano ba silang gumamit ng pera para patahimikin ang lahat, gawing wala ang maliliit na bagay? Mula sa bibig ng ibang tao, nalaman niya na mula sa pananaw ng salarin, dapat nilang pigilan ang publiko na malaman ang kalagayan ni Taxe Yaong. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa panghihinayang dahil ako ang dapat na ipaalam sa lahat. Sa sandaling ito ang mukha ng matabang lalaki ay basang-basa sa luha, umuungol sa panghihinayang, bulong niya sa sarili, dapat alam ng lahat ang lahat at hindi ko dapat tinakpan ito. Napakatagal na, bakit walang nagsabi sa kanya kung bakit niya pinasok ang sarili niya ngayon? Sa wakas, tinanong ng pulis ang totoong dahilan kung bakit siya pumunta dito at agad na narinig ang sagot ng matabang lalaki. Ang dalawang taong sina Kim Hyung-jun at Cha Myung-ji na pinaslang ay ang aking mga kasamahan. Ang katotohanan ay unti-unting nabunyag ng siya ay nagsimulang magpanik, tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at humihikbi dahil ayaw kong mamatay tulad nila. Ang ekspresyong iyon ay hindi komportable sa pulis, nakaramdam lamang ng pagkasuklam, at bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig para magmura, nakita niya ang kanyang tauhan na binuksan ang pintuan at tumakbo papasok upang magulat. May nakasaksi na biglang umalis si Taxe Yaong sa base ng mga militar at dumiretso sa Gangnam. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba't sinabi natin na umalis na ang batang iyon sa barracks kahapon? Kung si Taxe Yaong ay nasa base militar pa rin hanggang ngayon, sino ang salarin na pumatay kahapon? Biglang minamadali ang buong departamento ng pulisya. Nais niyang mabilis na makontak ng dalawang pulis sina Kim Yoo-jin at Kim Jun-hyuk para makita kung ano ang lagay nila. Sa ngayon, gusto niya talagang malaman ang nangyari kahapon. Hindi kaya pinatay ni Taxe Yaong ang mga biktima at pagkatapos ay bumalik sa base militar ng US? Paano iyon mangyayari? Biglang may pumasok na ideya sa isipan ng pulis at nahirapan pa siyang paniwalaan. Sa bahay, si Eugene ay nakahiga ng malungkot sa kanyang kama, paulit-ulit na nag-scroll sa kanyang telepono, walang nakikitang anumang bagong balita, nang biglang may isang imahe na nahagip ng kanyang mata, na nagpatakot sa kanya at bigla siyang napaupo. Paglingon niya sa labas ng pinto, kahit alam niyang malayo pa ang imahe ni si Yaong na tumatakbo papuntang Gangnam. Sa kanyang telepono, malayo pa siya sa pagpunta rito, nakaramdam na siya ng labis na pagkataranta. Si Jun-hyuk ay nasa bahay din sa isang katulad na estado, ang kanyang kamay ay nakakuyom ang kanyang telepono habang ito ay nag-vibrate. Kinuha niya ito para tingnan, nakita ang mensahe ni Eugene at agad na nahiga sa kama sa pagkadismaya, nagtataka, ano ang problema ng babaeng iyon?
Ngunit sa oras na ito, nag-text ako at hiniling na pumunta sa mga social network upang makita. Pagkasabi nito, itinaas din niya ang kanyang telepono upang makita kung ano ang balita. Nang makita niya ang litratong ipinadala ni Eugene, namutla ang kanyang mukha. Ito ay malinaw na anino ni Sejong na lumilipad sa kalangitan, kasama ang hindi mabilang na mga tumatawa na komento sa ibaba. Maraming tao ang gustong hulaan kung sino ang kanyang tinatakbuhan patungo sa Gangnam upang malaman kung si Jun Hyuk o si Eugene yon. Ito ay tulad ng pagbubukas ng isang laro ng pagtaya doon. Isang pangalan ang nahulaan ng bawat tao. Ang mga komento ay kumalat hanggang sa post na nagpabaliw kay Jun Hyuk. Tumayo siya at nagmura, hindi alam ng mga bastard na ito kung ano ang sasabihin, kung ano ang dapat manahimik o ano, hindi nila mapigilan ang mga salita ng mga tao sa internet. Agad siyang pumasok sa silid upang tawagan ang kanyang ina, kasabay ng pagtanggap ni Dong-suk at ng mga opisyal na nakaupo sa paligid ng hapagkainan ay nagbago ng direksyon si Tak Se-young. Ang kanyang ina ay mukhang labis na nag-aalala nang marinig niya mula sa kabilang panig na si Se-young ay patungo sa Shinsadong. Doon lamang sila nakahinga ng maluwag dahil sa Shinsadong ay nasa kabilang direksyon mula sa kanilang kinaupuan na tinitiyak sa kanilang sarili na hindi siya pupunta rito sa ngayon. Ngunit ang asawa ay sabik na nais na ang lahat ay lumipat mula sa lugar na ito bago ang baliw na lalaki ay nagbago ng direksyon. Noon lamang napagtanto ni Dong-suk nang lumitaw ang kanyang anak na si Jun Hyuk, nakatayong patay ang paa sa pintuan ng sala na basang-basa ang mukha sa pawis. Dahil kung si Se-young ay pupunta sa Shinsadong, napakalinaw na ang kanyang target ay si Eugene. Galit na pagtap sa telepono para ikonekta ito sa kabilang dulo. Ilang segundo lang pero nakaramdam siya ng sobrang inis, narinig ko na lang ang nagulat na boses ni Eugene sa kabilang side. Hindi napigilan ni Jun Hyuk na mapasigaw, "Hoy, pupunta sa lugar mo ang halimaw na yon." Nang matapos siyang magsalita, nakarinig siya ng matinding putok mula sa kabilang panig ng telepono na nagbigay takot kay Jun Hyuk. Hindi na kailangang sabihin, alam niya kung ano talaga ang nangyayari. Tinitigan niya ang kanyang telepono habang ito'y pinagpapawisan at sinasambit niya sa kanyang isipan ang pangalang ni Eugene. Nanatiling tahimik si Miss Dong-suk at ang iba pa sa silid, hindi makapagsalita dahil ang kinalabasan ng pagbisita ni Se-young ay isang bagay na hinulaan ng lahat. Hinayaan ni Jun Hyuk na ibaba ang kanyang telepono at bumubulong sa hangin, Eugene. Pagkatapos ay gumawa siya ng hindi pantay na mga hakbang patungo sa pinto nang hindi nagsasalita sa kanyang ina, dahilan upang si Dong-suk ay galit na tinawag siya. "Saan ka pupunta?" Nanginginig ang boses niya, "Nay, kailangan na nating umalis ng mabilis bago makarating dito ang halimaw na yon." Sa pagtingin sa ekspresyong ito, hindi makapaniwala si Miss Dong-suk. Lumapit siya at nagtanong, "Ano ang sinasabi mo? Hindi ba't mayroon na tayong hukbo at mga bodyguard na poprotekta sa atin? Wala akong pakialam kung anong klaseng halimaw siya." Nakikinig sa anak na nauutal, ibinaling niya ang kanyang mukha na para bang nakakita siya ng isang patay na bumangon mula sa libingan at sinabi sa kanyang ina, "Huwag mong pigilan ang lalaking iyon, nanay. Kung darating siya dito ay tiyak na mamamatay tayong lahat." Sinubukan ni Dong-suk na tanggihan ito, ngunit alam niyang nagsasabi ng totoo ang kanyang anak. Isang katahimikan ang gumapang sa pagitan ng mag-ina, pagkatapos ay napalitan ng ngiti ang kanyang mukha nang sabihin ni Jun Hyuk sa kanyang ina, mayroon siyang alam na paraan. Tiyak na hindi ito ang karaniwang paraan, ngunit ang iyong anak ay nagpapakita ng isang malademonyong ngiti at pagkatapos ay tumingala siya sa itaas at tumawa na parang baliw. Alam ko na kung paano gawin upang ganap na pigilan siya sa kanyang ginagawa. Tiyak na siya ay walang magagawa sa amin. Sa oras na yon, ang hepe ng pulisya ay nakikipagpunyagi pa rin sa dose-dosenang mga pag-isip na nag-flash pabalik-balik sa kanyang ulo, sinusubukang malaman kung paano naugnay ang mga bagay na ito sa isa't isa. Bigla siyang sumugod sa mesa at tinanong ang duwag na pulis na saan na si Baek Shi-hyun. Ang kanyang boses ay parang nanginginig, iniisip, si Baek Si-hyun ay malamang napatay na, kung gayon, lahat ba ng mga pahiwatig ay mapuputol dito? Narinig ko ang sinabi ng ibang tao, sa oras na yon ay nakilala ko siya, siya ay nasa isang estado ng hindi kilalang buhay o kamatayan, at ang sugat na yon ay ang unang pagkakataon na nakita ko siya, akala ko siya ay patay na. Hindi natin maaaring hayaang mangyari ito. Tumalikod ang hepe ng pulisya at tinawagan ang kanyang mga nasasakupan, agad na sinisiyasat kung ang Baek Shi-hyun na ito ay buhay o patay para sa akin at alamin ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanya.
Pagkatapos lamang magbigay ng utos, napuno ng pag-aalala ang mukha ng hepe ng pulisya. Pagbalik sa nag-iisang clue, tinanong niya, paano naman ang mga magulang ni Baekshai yun? Pagkatapos ng insidenteng iyon, may alam ka pa ba tungkol sa kanila? Kinagat niya ang kanyang mga ngipin na parang may naalala siyang kakilakilabot. Ngunit ayon sa ekspresyong ito, naramdaman ng hepe ng pulisya na may mali. Ang Yongjin Hospital sa gitna ng Gangnam ay naglalabas na ngayon ng mga haligi ng itim na usok. May isang nakaupong sundalo na may lumitaw sa harap niya, nanginginig na nagpaputok ng bala sa ulo ni Seyaong, na gumawa ng malakas na ingay na nag-iwan lamang ng isang bahid ng usok sa ulo ni Seyaong. Ibinaling niya ang kanyang ulo at tinitigan ang isang tao, halatang sinusubukang mag-counterattack sa huling pagkakataon bago tuluyang mamatay. Naiinis siyang makita ang taong iyon na unti-unting namamatay sa harap ng kanyang mga mata at saka tumalikod at naglakad palayo. Ang mga taong ito ay hindi dapat nakatutok sa akin ng kanilang mga baril. Dapat ay itinutok nila ang kanilang mga baril sa kanila. Ang bahay ng direktor ay puno ng ayon ng maingat at may pag-aalinlangan na mga mukha, dahil iginiit ni Jun Hyuk na kahit ang mga pulis o hukbo ay hindi mapipigilan si Seyaong, pagkatapos ni Eugene sigurado ako na ang susunod. Nanay, kailangan na nating umalis. Pagkasabi nito, hindi pa nakakapagdesisyon si Dong-suk. Ang anak na ito ay parang aso na umuungal, nanay, na pinilit siyang gumawa ng desisyon sa sandaling ito. At makikita natin na si Eugene ay hawak ng higanting kamay sa leg na sinusubukang sabihin ang mga salita. Yongjin University Mental Hospital. Hindi man lang niya matingnan ang mukha ni Seyaong at kailangan pang umamin. Nandyan ngayon si Seon, kaya patawarin mo ako. Hindi malinaw kung totoo o peke ang impormasyon, ngunit nakaramdam si Seyaong ng galit na umiikot sa kanyang isipan. Ibinuka niya ang kanyang bibig para sabihin sa kanya, pagkatapos ng araw na yon, sinubukan ko ang lahat ngunit wala akong mahanap. Kung nasaan si Baekshai yun? Walang bakas ng opinyon ng publiko, paaralan, personal na pahina, o numero ng telepono, na parang walang nagngangalang Baekshai yun sa simula. Lalong humigpit ang mga braso ni Seyaong nang sabihin niya ang mga salitang iyon sa babaeng may asul na buhok sa kanyang harapan. Nagdududa pa ako sa sarili ko. Kung naging kaklase ka o guro, o lokal na pulis, o kahit sino sa bansang ito, dapat mong malaman na wala kang masasabing ganoon. Humigpit ang kamay niya sa leeg ni Eugene hanggang sa makaramdam siya ng pagkahilo, hindi malinaw na marinig ang mga salitang sinasabi ni Seyaong. Nangyari ang lahat ng ito dahil ipinaramdam mo sa aking mga magulang ang lalim ng kanilang puso. Kawalan ng pag-asa, inilibing ang pagkakaroon ng isang normal at inosenteng babae. Itinaas niya ito ng walang awa habang nakakuyom ang kanang kamay, sinasabi ang hatol. Ngayon ay nakatayo ako dito sa harap mo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, malakas na inihampas ni Seyaong ang kanyang kamay sa balakang ni Eugene na naging dahilan upang mailuwa niya ang isang bungkos ng dugo. Kasabay nito, ang pader sa likod niya ay mabilis na nabasag at pagkatapos ay nabasag bago ang kakilakilabot na puwersa ng kanyang suntok. Wala nang puwang si Eugene para makagalaw. Tumutulo ang kanyang bibig ng 2 linya ng dugo at ibinagsak ito ni Seyaong sa lupa, pagkatapos ay tiyak na itinapon ang kanyang kamay na parang nagtatapon ng napakaruming basura. Pagtingin sa mukha na huminto sa paghinga, nang walang kaunting awa, gusto ni Seyaong na tadyakan siya ng ilang beses bago siya masiyahan. Ang susunod niyang target ay ang Yongjin Mental Hospital, kung saan din nagmamadaling sundan ng mga kapamilya ni Jun Hyuk ang yapak ng kanyang anak. Papunta sila sa ikalawang palapag, hindi pinapansin ang mga doktor at nurse na humaharang sa kanilang daan. Hanggat maaari nilang itulak ang mga ito, mabilis na sumunod ang grupo ng mga tao kung saan patungo si Jun Hyuk. For some reason, nang tanungin ng nurse kung okay lang siya, inayos ng doktor ng maayos ang salamin at may ngiti sa labi na para bang alam niyang darating ang araw na ito. Sa hospital room 200 at siyam, ang babae na may kayumangging buhok ay tahimik na nakaupo na nakatingin sa sikat ng araw sa labas ng bintana. Biglang naagaw ng atensyon niya ang tunog ng malalakas na yabag sa labas. Nang lumingon siya sa labas ng pinto, nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nagpapaikot-ikot mula sa labas. Sa labas, gumamit ng puwersa para pumasok sa kanyang silid. Nang makita ni Jun Hyuk ang babae na may kayumangging buhok na nakaupo sa kama, ngumiti siya ng pilyo at sumalubong sa pabirong tono. Hay, matagal na nung huli tayong nagkita. Itinagilid ni Baekshai Hyun ang kanyang malalim na peklat na mukha para tingnan ang bagong dating. Parang nakilala rin niya kung sino yon.
Ang walkie-talkie ay umalingaw-ngaw na nag-aanunsyo ng pagdating ni Tak Seyaong sa ospital. Pagkatapos ay ang nakakatakot na hiyawan sa likod nito ay nagpatigil sa lahat ng naroroon sa takot. Kakarating lang dito at lumitaw na ba ang halimaw na yon dito? Bago pa siya makaisip ng solusyon ay nakita na niya ang babae na may kayumangging buhok na biglang sumugod sa kanya. Hindi maigalaw ni Jun Hyuk ang kanyang mga kamay sa oras. Nanlaki lang ang mga mata nito para sundan ang bawat galaw niya. Samantala, sa labas ng Yongjin Mental Hospital, nasunog ang mga haligi ng makapal na itim na usok. Siyempre si Seyaong ang gumawa para makapasok siya sa lobby ng ospital. Tumingin siya sa kanan at saka muling tumingala, sinusubukang malaman kung paano makakarating sa lugar ng kanyang kaibigan sa lalong madaling panahon. Ang sahig ng ikalawang palapag ay gumagapang ng ilang beses na parang may tumutusok, pagkatapos ay bigla itong nabasag, na nabunyag ang katawan ni Seyaong na katatapos lang magbasag ng lupa at lumabas sa harap ng mga sundalo na ikinatigilan nila. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng sinuman na sumuntok sa tiles na sahig ng isang ospital at lumitaw ng napakaganda. Nasa harap nila si Seyaong na labis na nagalit, gusto lang niyang mabilis na mahanap ang lugar ni Baekshai yon, nakakabasag lang ng lupa sa ikalawang palapag ng ospital. Si Seyaong ay tumakbo patungo sa pulutong ng mga sundalo doon na parang bola na tatama sa 10 bowling ball sa harap niya. Gayunpaman, hindi niya nilayon na itulak silang lahat pababa, ngunit ginamit niya ang kanyang mabilis na kasing bilis ng kidlat, isa-isang pinagsusuntok at hinahawakan sa ulo upang ihampas sa pader. Walang paraan upang sumigaw sa oras o maiwasan ang kanyang malaking kamao. Sa loob lamang ng 10 segundo, natalo ni Seyaong ang lahat ng mga sundalong naroroon. Lalo siyang nagalit dahil naudyukan siya ng pag-aalala para kay Shaihyun sa loob niya. Pagdating sa pintuan ng room 200 at siyam, sumulyap siya sa salamin na bintana at nakita niya ang makapal na dugo dito at nagulat siya sa pinakanakakatakot na eksenang maaaring mangyari. Nag-aalangan na inilagay ang kanyang kamay sa maliit na hawakan ng pinto, sa wakas ay matapang na binuksan ni Seyaong ang pinto. Nang hindi man lang naglakas loob na tumingin ng diretsyo. Pero nang tumingin siya ng diretsyo, hindi siya makapaniwala na ang eksena sa kwarto ay hindi katulad ng naisip niya. Tumalsik ang dugo sa kanyang harapan at ang focus ay sa nakangiting mukha ni Shaihyun sa harap. Nakatayo siya sa madugong eksena na may hawak na kutsilyo, isang kakaibang masayang ekspresyon sa kanyang mukha na parang may ginagawa. Pagtingin muli sa lupa, si Jun Hyuk ay nakahawak sa kanyang lalamunan sa sakit, habang si Mrs. Dong Suk ay umiiyak at laking gulat na hindi niya napigilang hawakan ang kanyang anak. Si Jun Hyuk ay nakahawak sa kanyang biyak na lalamunan, bumubulwak ang dugo mula sa kanyang bibig habang sinusubukan niyang magsalita, ngunit hindi niya magawa. Malinaw na alam niyang hindi na maililigtas ang kanyang anak, mapait niyang naggangalit ang kanyang mga ngipin, tumingin ng diretsyo kay Seyeong at sumigaw, "Ano ang karapatan mong maglakas loob na hawakan ang aking anak? Sa tingin mo ba anak kita?" Bago pa niya maipagpatuloy ang mga gusto niyang sabihin, ay nalaslas ang kanyang lalamunan. Bumuhos ang dugo mula roon na parang gripo at ang salarin ay walang iba kundi si Shaihyun. Nang hindi man lang ibinaling ang kanyang ulo para tingnan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.